Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan po natin ng mas malakas ang ating Panginoong Hesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. I'm so excited po dahil ang ating Panginoon ay sinamahan tayo. Ito po yung last na Sunday natin, ngayon 2025. Ito rin yung last na service natin. Ito rin yung last na buwan natin ngayong taon na ito. At ito po ay patunay lamang na kung saan tayo po ay sinustain ng ating Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. May mga bagay na kung saan natutuhan tayo, napakaraming mga lessons. At nawa, wag natin gawing prison ang 2025. Gawin natin itong lesson pero hindi prison. Dahil nalalapit na po ang pagpapalit ng kalendaryo natin. Alam niyo po, nung tinitingnan ko po yung aking calendar dito sa aking mga gadgets, sa aking phone, ay nakita ko parang nararamdaman ko na excited ako sa 2026. Mga ilan na rin po yung mga nasa schedule ko sa 2026. Medyo halos buwan-buwan po meron na hanggang next year, hanggang December pala ng 2026. At I'm so excited dahil may panibago na naman na nais gawin ng Panginoon sa aking buhay, sa ating buhay. And hindi lang sapat na ma-excite tayo sa susunod na taon or maybe tayo ay medyo, alam niyo po yun, ma-challenge sa susunod na taon. Napakaganda rin naman na makakuha tayo dito ng lesson sa 2025. Wag natin iiwan ang 2025 nang wala lang. Don't make it a prison. Make it a lesson sa 2025. Alam niyo po, tuwing New Year, excited tayo. May countdown, may fireworks, may mga New Year's resolution. At madalas sinasabi natin na Happy New Year. Sabihin nga po natin, Happy New Year. Pero sa totoo lang, may mga tanong sa puso natin every time na tayo ay nagde-declare dito sa ating mga kasama, every time na inilalagay natin ito sa ating mga tahanan, every time na tayo ay nagpo-post, nagme-message ng Happy New Year, sa totoo lang may mga tanong sa puso natin. Paano magiging happy ang bagong taon kung ramdam pa rin natin ang sakit ng nakaraan at uncertainty ng hinaharap? Paano magiging happy ang New Year ko kung hindi ko naman talaga mapilit na mag-heal agad itong nararamdaman ko? May mga pains na nararamdaman ko ngayon. And at the same time, bukod sa may pain sa 2025, meron namang uncertainty sa 2026. Kaya ko pa bang bayaran ito? Kaya ko pa bang i-push ito? Kaya ko pa ba sa susunod na taon? Ulitin ko po, nagpalit man o magpapalit man ang petsa sa kalendaryo natin, pero hindi agad mababago ang buhay. May problema pa rin, may sugat pa rin, may pagkakamali pa rin. Yet, the Bible never defines a happy year by circumstances. Hindi dinidefine ng Panginoon, ng Biblia, ang masayang taon dahil lamang sa mga pangyayari. But who sustains us dito sa panibagong taon na ito? Yun ang definition. Hindi sa walang mangyayari o anuman mangyayari, kundi sa sino ang magsusustain na naman sa atin sa susunod na taon. So can a year truly be happy when the past still hurts? Pwede ba maging masaya ang panibagong taon pero yung past natin ay, yung galing dun sa past natin ay nakakasakit pa rin sa atin sa susunod na taon, and even yung future natin ay nararamdaman natin na uncertain ito. Thank God. Kasi po dito sa pag-uusapan natin, pagbubulay-bulayan natin at kakainin natin na Word of God ngayong araw na ito. Sinabi ng Bible, again in Matthew 4:4, di ba? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So dalangin ko nawa ma-nourish tayo ng word na ito na ating mapapakinggan. Thank God. Kasi ito po yung sasagot dito sa mga tanong natin na pwede pa ba maging happy ang New Year ko kung may sakit pa rin na dulot na nakalipas at may uncertainty ako sa taon
na darating. I want you to open your Bible with me in Lamentation chapter 3, verses 22 hanggang 23. Lamentations chapter 3, verses 22 and 23. Ito pong Lamentations na ito, of course, ito po ay sinulat ni Jeremiah. At kung tatanungin, diba sinabi ko nga po kapag nag-i-interpret ng Bible, and even kapag nagbabasa tayo, nanonood tayo, mas napapadali ang pagkaunawa natin at interpretation natin. Una, we must determine the literary genre nung binabasa natin, nung pinapanood natin. Kaya nga pagdating sa Bible, nakakatulong ng malaki kapag alam natin yung genre ng ating binabasa. Kaya lang ito ngayon ang sistema. Ito ngayon ang tanong, ano ba ang genre ng Lamentations? Ang Lamentations po, mga kapatid, ay napagkakamalan na wisdom literature. But in fact, ito po ay tinatawag na poetic literature. Kasi kapag alam natin, di ba, poetic literature, pagbabasa pa lang nakakatulong na yon. Lalagyan mo ng emosyon, lalagyan mo ng pagkamakata ang pagbabasa mo. Kapag ikaw ay nagbabasa ng poetic literature at dapat alam mo yung structure nito. Bakit nasabi natin na poetic literature ito? Dahil po number one, dun sa kanyang structure na tinatawag. Sa kanyang poetic structure. At mapapansin natin, ito ay ginagamit madalas sa kanilang mga declarations dati kapag halimbawa may mga funerals, kantahan. Ganito po siya. Yung literature niya ay poetic talaga. Pero ngayon ang tanong, bakit napagkakamalan itong wisdom literature? Kasi po ang Lamentations ay hindi lamang tad-tad ng emosyon, kundi ito rin ay, listen to this, ito ay tad-tad ng lesson. Hindi lamang siya tad-tad ng emosyon, tad-tad siya ng lesson. Ang ganda, di ba? Sa panahon na tad-tad tayo ng emosyon, kinakailangan matad-tad din tayo ng lesson. Kasi kapag naiwan lamang ang emosyon, sinabi nga natin, magiging prison ng 2025 natin. So kinakailangan yung pait na yan, yung pain na yan na nangyari sa atin, turn it into a lesson. Don't make it a prison. Sabi nga po natin, lesson. Ang pait ng nakalipas, ang ating mga nararamdaman ay hindi ginagawang kulungan. Ito ay ginagawang paaralan. Ang 2025 ay wag mong gawing kulungan. Gawin mo itong paaralan. Kaya saktong-sakto pagdating sa Book of Lamentations, kaya siya napagkakamalan na wisdom literature. Why? Ang kagandahan pa ng Lamentation, ito ay bridge from poetic literature papunta sa wisdom literature. Kasi nga, ito ay hindi lamang hitik ng emosyon, kundi ito rin ay hitik ng lesson. Kaya nga ito po ay sinulat ni Jeremiah, hindi po sa gitna ng celebration. Ito ay sinulat ni Jeremiah sa gitna ng wasak na Jerusalem. So full of emotions, full of pain. So doon niya natuklasan ang sikreto ng tunay na masayang buhay. Dito rin matutuklasan natin ang sikreto ng tunay na masayang taon. Kahit na full of emotions, may pain pa rin mula sa nakalipas na kahit na anong pilit natin, meron ngang pain, ano ang gagawin natin? Meron ngang, maybe may mga loans pa rin kayo na galing sa 2025. Nabitbit pa rin naman yun, hindi naman siya nabura. Ngayon 2026, may mga ala-ala pa rin tayo na galing sa 2025 na mabibitbit mo pa rin yun sa 2026, whether you like it or not. And even bukod sa mga baggages na yon na bitbit natin o kaya yung mga emotions na yon, nakakaramdam tayo ng uncertainty sa 2026. Ito yung wisdom na matututuhan natin dito sa poetic literature na ito. So join me in our message today entitled Happy New Year. Sabi nga po natin, Happy New Year. New mercies for a new season. New mercies for a new season. Ano ang tunay na dahilan kung bakit pwedeng maging happy ang New Year natin? Minsan sasabihin natin, magandang umaga. Sasabihin ng iba, ano maganda sa umaga? Pag ginanong ka ng kausap mo, ako. Sabihin mo sa kanya, kung napapangitan ka na sa buhay mo, sa mga tao, ako na lang. O yung buhay ko na lang. Ano ang tunay na dahilan kung bakit pwedeng maging happy ang New Year
natin? Ano ba yung tunay na dahilan? Sa kabila ng mga uncertainties, sa kabila ng mga emotions, sa kabila ng mga pain, na kung saan hindi pa naman talaga totally na aalis. Hindi pa totally na aalis, pero may alalahanin na sa susunod na taon. Ano ang pwedeng maging dahilan para maging happy pa rin ang ating 2026? Lahat po nang ready at excited na matuto at mabago ngayon. Pwede po magsabi ng malakas na amen. Number 1. Ano ang tunay na dahilan kung bakit pwedeng maging happy ang New Year natin? By the way, next month po, next year, next week, pag-uusapan po natin yung ating panibagong series. Sa January, ang title po nitong yung team po ng ating series sa January 2026 ay Prosperous New Year. Itong Prosperous New Year po na ito ay ihahanda tayo sa tunay na meaning ng prosperity and even mararanasan natin ito sa 2026. I want you to prepare for this. Napaka-importante po nito para sa magiging pinagpala na 2026 natin. Ano ang tunay dahilan kung bakit pwedeng maging happy ang New Year natin? Verse 22. Sabi na dito ni Jeremiah, because of the Lord's great love, we are not consumed. Diba sinabi po natin, isinulat ito ni Jeremiah, hindi sa panahon ng celebration, kundi sa gitna ng wasak na Jerusalem. I don't know kung sino sa atin ngayon ang may brokenness, may pain, may uncertainty. Pwede ba ako maging masaya kahit na may brokenness ako ngayon? Kahit na may uncertainty ako ngayon? In fact, lahat naman talaga tayo meron. So, hindi mo na deserve na maging masaya? Hindi mo na ba pwedeng maranasan ang pagiging matagumpay dahil ganito ang nangyari sa ating pamilya, sa ating buhay noong 2025? Sinasabi ng text natin, hindi ganon. Sa 22, because, napansin niyo po yung transition niya? Okay na, wasak na. Okay na, ganito na, may pagkakamali. Okay na, ganito na ang nangyari. Sige na, nasaktan na. What's next? Pero sinabi niya dito, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. Number 1, ano ang tunay na dahilan kung bakit pwedeng maging happy ang New Year natin? Number 1, God's mercy is our fail-safe. Napaka-importante po nitong fail-safe na ito. Alam niyo po sa engineering, kapag may na-break po na part ng isang makina, alam niyo po yon, nag-kick in agad yung tinatawag na fail-safe. Halimbawa, may nag-fail. Mag-kick in itong fail-safe na ito para hindi po mag-crash ang isang machine. Kapag nag-fail ang isang machine, biglang mag-kick in itong fail-safe na ito. Halimbawa, sa isang eroplano, sa ibang sasakyan. Napansin niyo po yun, may isang fail-safe na tinatawag para hindi mag-crash yung buong makina. Ganon din po sa spiritual lives natin. Kapag tayo po ay nasisira, nagkakasala, nag-fail, God's mercy kicks in. Nako, napakaganda nito. Pag tayo po ay nag-fail, ulitin ko, yung mercy ng Panginoon, mag-kick in ito. Ito yung pumipigil sa atin para hindi tayo tuluyang ma-destroy. So this concept aligns perfectly with Lamentations chapter 3, verse 22. It is of the Lord's mercy, sabi sa King James Version, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Kasi pwede na tayo makonsume eh. Bukod sa konsumisyon na nakakaharap natin, pwede na tayo makonsume. Alam niyo po ba, yung word na consume is the Hebrew word tamam. Itong consume na ito, ang ibig sabihin nito sa Hebrew ay not finished, not ended, not erased. Dahil sa mercy ni Lord, hindi ka pa natatapos. Pwede nga tapusin ni Lord ang mundo eh. Isang kometa lang to. Isang matinding global flood lang ulit ito.
Isang matinding kalokohan lang, bagsakan ito na napakatinding nuclear bomb mula sa outer space. Isang napakalaking asteroid lang ang katapat nito. Nakuha po natin yung buhay natin. Anytime pwedeng mag-end. Dahil sa pagkakamali natin at kasalanan natin. But because of the Lord's great love, sinabi sa King James Version, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Dahil sa mercy ni Lord, kaya hindi ka pa natatapos. Ulitin ko po, ang ibig sabihin ng grace, ang pinagkaiba ng grace at mercy, ang grace ay yung pabor na binibigay ng Panginoon sa mga hindi karapat-dapat. Favor, unmerited favor. Favor na binibigay ni Lord sa hindi karapat-dapat, grace yun. Pag mercy naman, ang ibig sabihin nun, hindi ibinibigay sa'yo yung deserve mo. Hindi binibigay yung deserve. Ano yun? Matapos na. Kaya nga, because of the Lord's mercies, we are not consumed. Hindi tayo tapos, hindi tayo end. Yes, si Lord, hindi tayo tinotolerate. Didiscipline tayo ng Panginoon. At yung discipline ng Diyos, ang tawag dyan ay love. Dahil kawawa ang isang bata, kawawa ang isang tao na hindi nadidisiplina. Kaya pasalamat tayo kapag may nagdidisiplin pa sa atin sa pag-aaral, tinuturuan tayo ng sistema, tinuturuan tayo ng habit, tinuturuan tayo ng structure. Kapag ang isang tao ay hindi tunuruan ng habit, hindi tunuruan ng sistema, ng struktura ng buhay, ng ayos ng buhay, ng tamang pattern ng buhay, kawawa yung taong yon. Ibig sabihin, pinabayaan na siya. Ay, sabi sa Book of Hebrews, kapag ikaw ay dinidisiplina ng Diyos, pasalamat ka. Kasi tanda yun ng isang tatay, ng isang magulang na nagmamahal sa kanyang anak. Ayaw niyang mapariwara. Kaya nga ang isang tao na gusto niya ay free as a bird, kawawa naman siya. Dahil kapahamakan ng kanyang patutunguhan, siya ay aanga-anga sa buhay. Siya ay laging paglalaruan lang ng kaaway. Kawawa siya. Kaya napaka-importante ng discipline na ito. At yung discipline na ito, ibig sabihin ay pagmamahal. Because of the Lord's great love, we are not consumed. We are not finished. We are not erased. Hindi pa tayo nagtatapos. So Israel deserved judgment. Yet mercy interrupted that destruction. Deserving na nating mag-end. Pero dahil kick in itong fail-safe na ito. Ano yon? Yung fail-safe dito, ito yung mercy ni Lord. Kapag nag-fail ang isang bagay, mag-kick in itong fail-safe na ito para hindi tuluyang mawasak ang isang makina. Ganon din naman sa buhay ng isang tao. Kapag tayo ay nag-fail, mag-kick in itong fail-safe na ito para hindi tayo tuluyang matapos. At kakayanin pa natin yung susunod na taon. This is the reason why we are still standing. Hindi dahil sa lakas natin, kundi dun sa steadfast love ni Lord. Dahil dun sa mercy na iyon. Alam niyo po, para yung sasakyan na running on fumes. Ang tawag dun sa running on fumes po, ito ay kapag paubos na yung gas. Ibig sabihin, kapag running on fumes, singaw na lang ang natitira. Ibig sabihin, pag running on fumes, sagad na. Pero umaabot pa siya sa destination. Bakit umabot sa destination? Hindi dahil sa laman ng tangke, kundi dahil sa pag-iingat ng driver. Marunong siyang mag-drive, hindi matindi yung tapak niya. Tama na lang, inaalalayan niya para umabot siya dun sa kanyang destinasyon dahil alam niya pasagad na siya o alam niya paubos na siya. Ganon din po sa buhay mo at sa buhay ko. You are going not because you are strong, but because God kept you. Kaya tayo nagpapatuloy, hindi dahil sa matalino tayo, malakas tayo, sablay nga tayo eh. Ang dami nga natin pagkakamali eh. Pero dahil sa mercy iyon ni Lord, kaya tayo nagpapatuloy. Iningatan ka, tinawid ka, hinawakan ka ng ating Panginoon. So some of us are entering the new year saying, I shouldn't even be here. Hindi dapat ako nandirito o kaya hindi ako karapat-dapat sa 26. Kung tutuusin po, may mga pagkakataon na dapat sumuko na tayo.
Pero nandito pa rin tayo, hindi dahil sa magaling tayo, kundi dahil, ulitin ko, nandito tayo hindi dahil sa magaling tayo, kundi dahil mahabagin ang ating Diyos. Yung dapat na ending na natin, gagawin ng Panginoon, mapagpatuloy natin ang ating laban. Hindi dahil sa malakas ka, hindi dahil sa magaling ka, kundi dahil napakamahabagin ng ating Panginoon. Come on, purihin natin ang Panginoon sa araw na ito. Kaya pwede nating sabihin, Happy New Year. Dahil buhay ka pa. At buhay ka pa dahil mahal ka ng Diyos. So the first reason you can say Happy New Year is because you are still here because God is merciful. Number 2. Nabi natin, God's mercy is our fail-safe. Kaya napansin natin, hindi dahil sa gusto natin i-tolerate tayo ng Diyos o kaya, hindi, okay na lang to. Hindi nga okay eh. Gusto mo ba yung wasak-wasak? Lagi. Di ba? Gumagana lang to dahil sa habag ng Diyos, sa awa ng Diyos, kaya may fail-safe. Nung nag-fail yung machine, yung isang machine ng eroplano, mag-kick in itong fail-safe na ito. Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng hope. Oops, Lord, hawi po ako. Tulungan mo po ako, Panginoon. Buti na lang may fail-safe. Sa isang machine para hindi siya tuluyang mawasak. Buti na lang may mercy. Si Lord, yung deserving natin na ending, hindi mangyayari yun dahil sa mercy natin. Grace, ibinibigay sa iyo yung favor na hindi mo deserving. Ang mercy, hindi ibinibigay sa iyo yung deserving mo na ending. Fail-safe ang tawag doon. Number 2, paano natin masasabi na pwedeng maging happy ang New Year natin? Ano bang tunay na dahilan? Number 1, God's mercy is our fail-safe. Number 2, God's mercy is forever. Sabihin nga po natin, forever. Ha? Tignan niyo pong maigi sa verse 22. The Lord's loyal kindness never ceases. His compassions never end. Biruin mo, because of the Lord's great love, we are not consumed. Ang galing no? Because of the Lord's great love, consumed, ibig sabihin, hindi tayo nag-e-end. Bakit hindi tayo nag-e-end? Kasi yung compassion ni Lord, hindi nag-e-end. Sabi dito sa text. His compassions never end. God's mercy is forever. Sabihin nga po ulit natin, forever. May forever? Yes. Alam niyo po yung Hebrew word na ginamit dito, ang ganda nito, makinig ka maigi dito. Alam niyo po yung ginamit dito is the Hebrew word rakam. Ang ibig sabihin niyan, yung rakam na yan, yung compassion. Tignan mo po yung sinabi, hindi compassion. Doon sa text natin, compassions. Compassions. With the S. Hindi siya simpleng compassion, kaya ang daming translation pagdating dito sa rakam na ito. Why? Ano ba ang ibig sabihin ng rakam na ito? Extension of the womb. Ha? Pag sinabi palang compassion, extension of the womb. Great tender mercy. Kaya compassion, mercy yan na pinatindi, na pinalakas. Lalo. Alam niyo po sa English, yung compassion is just a feeling. Sa English. Pero po sa Hebrew, yung word na rakimim, na galing sa salitang rekem o womb, ang ibig sabihin niya, sinapupunan. So, ibig sabihin, kapag sinabi ng Panginoon that, listen to this, that He has compassion on you, hindi lang siya naawa. Sa English, oo, emotion. Pwede. Pero kapag sinabi ni Lord, ng Bible, na may compassion sa iyo, hindi lang siya simpleng naaawa sa iyo at sa akin. It is like a mother saying to her unborn child, extension of the womb, as cherishing the fetus. Hindi pa ipinapanganak yung bata, chine-cherish niya na kahit nasa sinapupunan pa lamang, tawag doon, compassion. Para siyang isang nanay na sinasabi niya sa unborn child niya, na fetus pa lang, kahit hindi ka pa lumalabas, kahit wala ka pang nagagawa, mahal na kita. I will protect you because you are part of me.
compassion, extension of the womb. Ang tawag nito. Kahit di ka pa lumalabas, mahal na kita kasi parte ka ng buhay ko. So every time na may encounter mo sa Bible itong word na compassion na ito, maalala natin, hindi nag-i-end ang compassion ni Lord sa akin, ang mercy ni Lord sa atin. Why? Kasi po protektahan ka ni Lord. Why? Parte ka niya. God's mercy is a womb-like protection. It keeps you alive even when you are too weak to survive on your own. Kaya nga, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. Ang ibig sabihin ng never end or never fail, never exhausted. Kaya nga forever siya. God's compassion never runs dry. Ang habag ng Diyos ay walang expiration, walang kota. Hindi siya napapagod magmahal. Tandaan natin, human love is like a cellphone battery. Bakit? Yung human love, nadidrain. Yung human love, nalulobat kahit gaano ka kamahal ng katabi mo, nalulobat yan, maniwala ka. Nadidrain din yan. Buka mo rindihin ng rindihin. Nadidrain. Nalulobat siya. Sa ngayon, malakas. Pero sunod-sunurin mo yan. Tignan mo, baka hindi rin kayanin. Pero ang kagandahan, hindi katulad nun, yung compassion ng ating Panginoon, yung kanyang pagmamahal. God's compassion is like a flowing spring. Tuloy-tuloy ang agos. Therefore, maaaring mapagod na ang mga tao sa'yo. Pwede nang maaaring mapagod na rin. Pwedeng mapagod ka na rin. Hindi lang yung mga tao mapagod sa'yo. Pero pwede ring mapagod ka na rin sa sarili mo. Dumating na ba yung panahon na pagod ka na? Hindi lang pagod ang tao sa'yo, kundi pagod ka na rin sa sarili mo. Ilang beses ko po itong naranasan, nakala ko, mga tao lang ang napapagod sa akin sa katigasan ng ulo ko. Narinig mo na yung sinabi sa'yo ng magulang mo, bahala ka na sa buhay mo? Dahil sa sobrang inisiguro, hindi ka na madisiplina, o kaya sa sobrang tigas ng ulo. Bahala ka na, yung ramdam mo, pagod na yung magulang mo sa'yo. Pagod na yung tao sa'yo. Pero yung maramdaman mo, hindi lang pagod yung mga tao sa'yo, maramdaman mo na pagod ka na rin sa sarili mo. Ito na lang ba ang buhay? Ano nagkagawin ko? Ganito na lang ba ako? Vicious cycle, paulit-ulit na lang. Ito nangyayari sa buhay ko. Alam mo, ang masayang taon na hindi yung walang pagkakamali. Kasi hindi ka talaga magiging masaya. Kasi tiyak yan. May sablay ka. Kaya ang masayang taon na hindi yung walang pagkakamali, kundi yung may Diyos na handang magpatawad. May Diyos na handa kang ibangon. So a happy year is not one without mistakes. Ngunit ang happy year is one where grace remains available. Kaya nga, i-avail mo lagi ang compassion ni Lord sa 2026. Because God's mercies is forever. Nandyan lang yan. Ikaw, pwede kang mabago. Pero si Lord, hindi. Kaya nga, i-avail mo yung compassion ni Lord sa 2026. Hindi dahil sa gusto mong ma-tolerate ka, kundi humihingi ka ng tulong sa mercy ni Lord na hindi nauubos. Kaya nga sinabi, for His compassions never fail. Kaya nga diniinan na lang dito, gusto niya pa rin gamitin yung word na compassion dito sa passage na ito. Ibig sabihin nun, di ba? Extension of the womb. Kaya nilagyan na lang ng letter S dito para makita yung bigat. Hindi compassion, compassions. Para mapakita, bukod sa nilagyan na ng compassions, may never fail pa. Pinapakita lang talaga that God's compassion never runs dry. Kaya nga nasa sayo na yan ngayon, i-avail mo ba o hindi? Magdadrama na lang ba tayo? Hindi. Ano talaga ako? Sablay talaga ako sa buhay. Sino ba nagsabing hindi? Makasalanan talaga ako. Sino ba nagsabing hindi?
Mahina talaga ako. Alata naman eh. Kaya ka nandyan yung mercy ni Lord eh. Ikaw mauubos ka, pero yun hindi. Hindi siya mauubos. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi mauubos. Hindi mauubos ang mercy ni Lord. Kaya nga every time na ubos ka na, si Lord marami pa. Lagi mo lang isipin that God's mercy is forever. Ito pa maganda, pangatlo. But what about today? Hindi yung bukas, forever. Hindi yung nakaraan, naging merciful si Lord sa akin. But how about today? Ngayong in pain ako, ngayong may mga worries ako sa buhay. Alam ko after this na mga handaan, after this celebrations, haharap sa akin ang katotohanan eh. After this, ubos na ang 13-month. Ubos na ang pera. May na-loan ka. Meron pa rin ganito. Ano ngayon mangyayari? Ito ang katotohanan ngayon. What about today? Ang kagandahan, pati ito dinamay dito sa statement niya. Sinabi dito, sa verse 23, they are new every morning. They are new every morning. So God's mercy, pangatlo, is hindi lang siya fail-safe na nag-kick in every time we fail. Hindi lang siya forever para sa susunod, kundi siya rin ay fresh. Sabihin nga po natin, fresh. God's mercy is fresh. They are new every morning. Yung Hebrew word na ginamit po dito, ang ibig sabihin nito ay fresh, new thing. New thing. Ibig sabihin, God does not recycle yesterday's mercy. Hindi niya nire-recycle yung mercy niya kahapon. Hindi katulad yan ng, alam mo yon, ng spaghetti mo. Na pwedeng 1 linggo na. Pwede pa rin naman, wala pa rin. Kaya pa rin. Kaya pa? Kaya pa. Hindi ko alam kung gaano katagal tumatagal yung spaghetti niyan. Yung iba nire-recycle. Yung lechon natin, pwede mong ilechon kawali. Baka pwede pa. Recycle. Nakailang init ka na dyan. Ingat lang po kayo sa mga init-init. Pag kumari, dalawa lang sana. Napansin mo yon? Yung mercy ni Lord, hindi siya recycle. Doon sa mercy niya kahapon. So every morning brings custom-made grace. Custom-made love, custom-made compassion for today's burden. May burden ka ba ngayon? May burden ka ba bukas? Hindi nire-recycle yan ni Lord. Sabi dito, they are new every morning. So God's mercy is new for each day. Katulad ng mana na bumabagsak sa kanila araw-araw sa wilderness. Ang tawag natin dyan ngayon, skyflakes. Bread from heaven. Yung mana na bumababa sa kanila para may makain sila araw-araw na hindi na nila kailangan ng bumagsak na mana kahapon. Ganito doon yung mercy ng Panginoon. Mercy falls daily in your life. Sabihin nga natin daily. Araw-araw. Hindi siya recycle. Namimiss lamang yung manang iyon dati ng mga tao na hindi bumabangon at hindi tinatanggap yon. So kapag pinairal natin yung sarili nating emosyon lamang na sablay ako, hindi ako magaling, makasalanan ako, totoo yun. Kaya nga, sinabi dito, they are new every morning. So stop living the new year on last year's regrets. You don't need mercy for December. You need mercy for today. So don't ask, will I make it this year? Kakayanin ko ba sa 2026? Ang itanong mo kapatid, did God give me mercy this morning? May mercy ba si Lord sa akin ngayong araw na ito? Anong sagot? Yes. Sabi, they are new every morning.
So instead na magpatuloy tayo sa ganitong lugmok na sitwasyon ng buhay natin, isipin mo lagi, they are new every morning. So huwag mong dalhin ang guilt ng nakaraang taon sa bagong araw. Hindi mo kailangan ng awa para sa kahapon. Kasi naawa na sa'yo si Lord kahapon. Naawa na sa akin si Lord kahapon nung mga nakaraan. Kailangan mo ng awa para sa ngayon. Ngayon ang tanong, available pa ba yun? Sabi, they are new every morning. They are new every morning. So kapag nagising ka every morning, nung gumising ka ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, sino po sa atin nagising ngayon? Magsabi nga ng amen. Ayan. Sino sa atin tulog pa? Tignan mo yung katabi mo. Ayan, gising na. Kung nagising ka ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, patunay iyon ng bagong awa ng Diyos para sa iyo. Kaya hindi ka pa nag-end. May bagong awa na ibinigay sa iyo ng Panginoon na hindi galing kahapon. Hindi siya recycled. New ito. Fresh! Kasi pwede pag hindi fresh yan. Kaya nga yung Hebrew word dyan, tinumbok na fresh new thing. Sinabi doon, they are new every morning. Ibig sabihin, they are fresh, they are new thing every morning. Kasi pwede natin masabi na, Lord, sagad na yata yung mercy mo sa akin. Dami na akong nagawang di maganda, sumagad na yata ito. Hindi, fresh nga eh. Para sa bagong araw na ito. So every time, ngayong araw na ito, pagbulay-bulayan mo to. Gumising ka pa ba? Yes. Luma ba yung mercy ni Lord? Sagad na ba? Hindi. Bakit? Fresh kasi yung mercy ng ating Panginoon. Buti na lang. Pwedeng hindi na tayo fresh. Pwedeng, alam mo yung haggard na tayo sa araw na ito. Every time na haggard ka na sa buhay, ang dami mong mga worries sa buhay, pwede ba tignan mo yung katabi mo? Okay pa? Fresh pa? O haggard na? So pwedeng haggard ka na, napakarami na nating prinoblema sa araw na ito, sa buhay na ito, pero tatandaan mo, fresh pa rin ang mercy ng ating Panginoon. Mapagod ka na, masagad ka na, si Lord, hindi pa. Laging bago ang kanyang hagbag, laging bago ang kanyang pagmamahal sa atin. Come on, purihin po natin ating Panginoon sa araw na ito. Last but definitely not the least. Ano ang tunay na dahilan kung bakit pwedeng maging happy ang New Year natin? Pang-apat, alam niyo po yon. Ngayon, ano ang mag-guarantee? Ito maganda. Alam niyo naman ang tao eh. Anong garantiya naman na, sige na, fresh na, o sige na, forever na. Pero, syempre, hindi naman ako perfect sa buhay na ito. May pagkadapa, may mga maling mga decisions sa buhay, ano mag-guarantee na hindi mapipikon sa akin si Lord? Ano mag-guarantee na kung saan hindi magbabago si Lord? Ito yon sa verse 23. Ano sabi dito? They are new every morning. Fresh, new thing. Tinapos niya ng ganito. Great is your faithfulness. So number 4, God's mercy is firm. Sabihin nga natin, firm. Alam niyo po, why? Yung Hebrew word na ginamit dito, yung faithfulness, ang literal na ibig sabihin niyan sa Hebrew ay firmness. Figuratively, ito po ay security, moral fidelity, stability. Ibig sabihin, stable pa rin yun. Alam mo yon? Yung mercy daw ni Lord, stable siya. Kahit yung buhay mo, gumigewang-gewang na. So ito yung guarantee sa atin, gumewang-gewang man ang mundo, gumewang-gewang man ang pamilya mo, ang negosyo mo, ang buhay mo, hindi gigewang-gewang ang faithfulness ni Lord. Why? Firm siya. Great is thy faithfulness. Alam niyo po, magbago man yung ating kapaligiran. Sinabi ko nga, gumewang-gewang na ang lahat.
sa paligid natin, pero si Lord hindi gigewang-gewang. So God's faithfulness guarantees our hope. Bakit ka patuloy na magiging hopeful? Kasi faithful si Lord. Sinabi dito sa text natin. Paggewang ko, si Lord hindi gigewang. Kung sakaling madapa ako, kung sakaling ganito yung mangyari sa buhay ko, si Lord hindi madadapa. Why? Firm yung faithfulness ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante na kilala natin ang ating Panginoon. Kapag hindi natin kilala si Lord, kung ano-ano ang ipapataw natin na karakter ni Lord, na hindi naman siya yun. Ang daming, minsan pinagbibintangan natin si Lord na ganito ka, sang-ayon sa nararamdaman natin. Hindi pwede siyang mangyari. Nasang-ayon lang sa nararamdaman ko, yun ang magiging karakter ni Lord. Ano? Kaya ang mga tao gumagawa ng sarili nilang Diyos. Gumagawa ng sarili nilang Diyos ang ayon sa sariling pamantayan nila. Kung ano nararamdaman nila, hindi ganito kasi si Lord, ganito si Lord. Hindi ganon si Lord. Kaya ang tao gumagawa ng sariling Diyos, buko Diyos. Ayan, minsan sa inyo, extra Diyos. Orange Diyos. Ang daming mga Diyos ng mga tao. Gumagawa ng sarili nilang mga Diyos-Diyosan sa buhay na hindi naman si Lord. Kaya importante, the better your comprehension, the better your operation. Mas naiintindihan natin kung sino si Lord. Hindi nagtotolerate si Lord, pero nagtatransform siya. Hindi kay totolerate ni Lord, hindi niya babaguhin ang kanyang pagka-Diyos dahil sa atin. Hindi mababago yon. Si Lord, just pa rin siya. God of justice pa rin ang Panginoon. Pero faithful si Lord. Pero mapagmahal siya. Ganon ang ating Panginoon. So dapat kilala natin ang mercy ni Lord ay firm. Great is your faithfulness. Ibig sabihin firm, steady, secure ka doon sa faithfulness ng ating Panginoon. Steady yun. Stable yun. So sa panahon na hindi na stable yung budget mo, stable pa rin yung faithfulness ni Lord. Yung mga nakaraan, mga ilang oras lang kanina, nagbubulay-bulay ako. Kasi po, pag tungtong kasi lalo na yung panahon ng birthday month ko, August pa lang, September pa lang, doon na talaga gumigewang yung finances ko. Kasi doon nagsasabay-sabay lahat ng mga insurance ko, medyo malalaki, insurance ng pamilya namin, pati sasakyan. Nagkapapatong-patong doon, medyo malalaki siya, napunta doon sa panahon na yung bear. Actually, August pa lang, tapos September, October, November, at ngayon, medyo pahupa ng bahagya. Kasi nagsasabay-sabay yun. At minsan, na-anticipate naman, pero siyempre may iba din mga gastusin, gano'n na nangyayari. Pero naisip ko, sa panahon na gumigewang yun, biruin mo na, itawid ko yun. Anong dahilan? Weak ako? Hindi stable? Pero firm yung faithfulness ni Lord. Sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Ngayon, susuko ako. Bakit ako susuko? Nag-iimbento na naman ba ako ng sarili kong Diyos? Diyos na sumusuko? Diyos na pababayaan ako? Nag-define ba ako? Nag-create ba ako ng sarili kong Diyos? O ina-acknowledge ko yung pagka-Diyos ni Lord sa buhay ko? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Great is your faithfulness. So God's mercy is firm. Secure yan. Stable yan. Tapat ang ating Panginoon. So you may enter the year uncertain. But you walk in a certain God. Hindi mo man alam ang mangyayari sa taon na ito. Sigurado ka kung sino ang kasama mo. Ulitin ko, hindi mo man alam ang mangyayari sa taon na ito. Tandaan natin, ang past history. Ang today ay opportunity. Ang tomorrow ay mystery. Hindi talaga natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero hindi ko man alam kung ano ang mangyayari bukas. Ang alam ko, kasama ko si Lord bukas.
Hindi mo man alam kung ano ang mangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo bukas. Pero ang alam lang natin, kasama natin si Lord. Hindi lang kahapon, hindi lang ngayon, kasama pa rin natin si Lord hanggang bukas. Tama, hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin, sa atin. Pero ang alam ko lang, samahan tayo ni Lord. Kasi firm, iyon. Tandaan natin, nagbabago ang panahon, pero hindi ang Panginoon. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang taon, pero hindi ang Panginoon. Nagbabago ang kalendaryo mo, magiging 2026 na yan. Ilang araw mula ngayon, palitan mo na yung kalendaryo mo. Magbabago na yung kalendaryo mo, pati sa cellphone mo. Pero tanda yon na nagbabago ang panahon, nagbabago ang weather natin, pero hindi ang ating Panginoon. Magbago na ang lahat, pero hindi si Lord. So ano ang tunay na dahilan kung bakit pwedeng maging happy pa rin ang New Year natin? Na hindi yung masasabi natin kapag nagsasabi kayo, yung pabati ka na ng Happy New Year, parang hindi mo mabanggit na New Year lang, pero walang happy. Minsan din na natin siya mabanggit ng ganon, New Year. Why? Pwede ba maging happy to? In pain ako. Pwede ba maging happy to? May uncertainty ako? Yes, pwede na. Taas noo natin with a conviction na masasabi, Happy New Year. Why? Because God's mercy is our fail-safe. Sa panahon na nagfi-fail na yung makina ng buhay natin, yung buhay natin, nag-kick in yung mercy na yon para hindi tayo tuluyang matapos. God's mercy is forever. It will never end. Kasi yun ang katangian ng ating Diyos. God's mercy is fresh. They are new every morning. Ano ang guarantee? God's mercy is firm. Great is thy faithfulness. So naniniwala ko na anuman ang daladala natin mula 2025 hanggang ngayon, anuman ang mga alalahanin natin, magiging tunay na matagumpay pa rin ang ating buhay. Magiging tunay na may sigla at saya pa rin ang ating buhay, hindi dahil ikaw ang dahilan, kundi dahil kay Lord. Great is thy faithfulness. Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon sa kanyang faithfulness ngayong araw na ito. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. Alam mo, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa susunod na taon. Hindi mo alam kung ano ang pwede pang mangyari sa iyo bukas, sa susunod na buwan. Sige na, pwedeng masaya ngayong festive season na ito ng December. Kaya nga, sabi nila, Happy Holidays. Why? Tad-tad kasi ng holiday. Na supposed to be dapat masaya. Pero ang lahat ng ito ay maglalaho. Ang lahat ng ito ay haharap na naman tayo sa katotohanan. Dahil wala nang bonus sa susunod na araw. Tapos na yon. Tapos na Christmas party ng iba. Tapos na yung 13th month. Tapos na yung walang humpay na exchange gift. Walang humpay na pagbabati ng Merry Christmas, Happy New Year. You don't know what this year holds, but you know who holds you this coming year. Ulitin ko. You don't know what this year holds, but you know who holds you. Hindi natin alam ang laman ng bagong taon, pero kilala natin ang ating Panginoon na may hawak ng panibagong taon. So when people ask you, will it be a Happy New Year? Magiging happy ba ang 2026 mo? The answer is, sagutin mo na may pananampalataya, yes. Not because life will be easy, but because God will be faithful.
Hindi man magiging madali ang lahat, pero faithful ang ating Panginoon. So trust God daily. Lirin ko pa, trust God daily, not yearly. Because they are new every morning. Yung compassion ng ating Panginoon. Depend on God's mercy, not memory. Kasi pwedeng mag-fail ang memory natin. Pwedeng ma-cloud ng mga iba't ibang mga pagsubok ang memory natin. But depend on God's mercy. Walk by faith, not by fear. So happy ba ang susunod na year mo? Oo. Dahil tapat ang Diyos. Sino ngayong araw na ito gusto ng new mercy na ito? Who wants new mercies for a new season? Na Lord, ulitin ko, pag sinabing grace, unmerited favor, ibinibigay sa iyo yung mga bagay na hindi mo deserve. Pero pag sinabing mercy, hindi ibibigay sa iyo yung deserving mo. Thank God. Dapat ganito kabigat yung deserving ko. Pero bakit hindi ganito yung nangyari? Nag-kick in yung mercy ni Lord. Isip ko nga dati may nagtanong sa akin nung iilan lang kami. Sabi ko hindi naman lahat ng bagay sa buhay ko matitestify ko. For some reasons. Pero masasabi ko lang, matagal na dapat end ang buhay ko. Pagtungtong pa lang ng 12 years old ko. Kaya lagi ko sinasabi sa mga leaders natin, bantayan nyo yung ganyang edad. Dahil sa ganyang edad, ano yan parang bahala na gang yung age na yan. Dapat si Moy nagrarambulan, nagpapatayan, involved mga teenagers. Wala pang sense of responsibility. Sige, bahala na. Yung buhay. Ganun yung nangyari sa akin. Hindi pa teenager, 12 years old pa lang. Ganun na yung buhay ko at masasabi ko, matagal na dapat end to eh. In fact, kung 13, 14 years old ako, matagal nang nag-end to eh. Pero bakit hindi nangyari? Kaya yun sinabi ko, kaya pala si Jesus Christ, majority ng disciples niya teenager. Pinanlaban niya rin yun. Kaya kapag gera talaga. Sugod talaga. And they left everything and followed Him. Gagawin ng lahat. Itatama mo lang naman yung matinding passion ng taong yun. So itong certain age na ito, itong generation na ito, kailangan talaga ng discipleship. Kailangan talaga si Lord. Pero nagbubulay-bulay ako, matagal na dapat end ito. Matagal na dapat wasak ito. Matagal na dapat wala ito. Pero bakit hindi ito nangyari? Not because of me, but because of the faithfulness of the Lord. Not because of my failure, but because God is faithful. Nagbabago ang panahon, pero hindi ang Panginoon. Nag-kick in pala yung mercy ni Lord. Naalala mo ba na dapat nag-end ka na? Na pwedeng nag-end ka ng, alam mo yun, nag-end ka ng hindi maganda? Nag-end ka na ng unbeliever ka? May tendency ba sa buhay mo na dapat ganito na katindi yung nangyari sa buhay mo nung unbeliever ka, pero di naman nangyari talaga totally yun? Ano nangyari? Natsambahan mo? Hindi tsamba yun. Nag-kick in yung mercy ni Lord. May magandang plano pa si Lord sa buhay mo. Ang ganda-ganda pa ng plano ni Lord sa buhay mo. Isipin mo lagi, may awa ang Diyos. I want you to close your eyes right now. Ikaw saka si Lord lang. Sino sa atin dito gusto ng fresh na mercy ni Lord? Gusto mong saluhin yung fresh na mercy ni Lord ngayong araw na ito. Lord, let your fresh mercy envelop this place. In Jesus' name, touch your people, God. Ngayong oras na ito, kapatid, kung gusto mo ng panibagong habag at panibagong awa ni Lord, maybe this is your first time na dumalo sa gawaing ito, or you want to rededicate, or you want to dedicate your life to the Lord. Ngayong oras nito, kapatid, kung nangungusap sa iyo kanina pa yung mensaheng ito,
Whether ikaw man ay sabihin na natin na parang may nagdala lang sa'yo dito, mag-isa ka lang pumasok sa lugar na ito, or in-invite ka ng kaibigan mo ngayong araw na ito, kapatid, hindi nagkataon lang, hindi tsumambayan, kapatid. Nag-kick in yung mercy ni Lord sa buhay mo. God wants to save you. God wants to restore you today. Mahal ka ni Lord. If you want God's mercy today, you want to receive it today, bibilang ako ng 3, kapatid, at sinasabi mo, Lord, save me. Lord, I want this new mercy, God. Taas mo na mabilis yung kamay mo, tanda na sinasabi mo, Lord, save me. I want your new mercy today. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas siyang kamay na yan, kapatid, mananalangin tayo. Sasabayan ka namin sa panalangin mo, sasabay kami sa panalangin for the benefit sa mga tao na kung saan gustong i-receive si Lord ngayong araw na ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo to sa unang pagkakataon, kaya ipinanalangin mo to na napakaseryoso sa unang pagkakataon, naniwala ka. Tanggalin mo yung emosyon na nagsasabi, na wala ka ng pag-asa. Totoo naman kung sa sarili mo. Pero buti may mercy si Lord na nagkikick in. May magandang plano si Lord sa buhay mo. Or kung meron man sa atin ngayon, maybe this is not your first time. Alam mo yun? Pati yung sablay may follow through. Yung pagkadapa may follow through. Alam mo, dapat na-consume ka na eh. Na-consume na ako. But because of the Lord's great love, we are not consumed. Hindi tayo nag-end. The mere fact na hindi ka pa nag-end ngayong araw na ito, tanda mo, kapatid. If you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Saluhin mo yung fresh mercy ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Hindi tayo gagawa, hindi natin i-define, magde-define ng sarili nating Diyos. I-acknowledge mo lang kung sino si Lord. Great is thy faithfulness. God's faithfulness is falling in this place right now. Parang fresh manna sa wilderness. Sapat sa araw na ito. Sapat sa araw na yon para sila'y makakain, makasurvive. Yung mercy ng ating Panginoon ay bumababa ngayong araw na ito. Catch the fresh mercy of the Lord right now. Yes, acknowledge mo, kapatid, yung pagkakamali. Acknowledge mo yung lumang buhay mo. Acknowledge mo yung pain. Acknowledge mo yung sablay. Acknowledge mo, kapatid, yung sugat, yung pagkadapa. But you have also to acknowledge who God is. Yan ang ibig sabihin ng worship. You worship God for who He is. Hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil kung sino si Lord. You worship God for what He has done or what He can do to your life. Sino tong Diyos na napakinggan mo ngayon at nabasa mo ngayon? Sa Kanyang banal na salita, yun ang i-declare mo ngayong araw na ito. Yun yung mercy na sasaluhin mo, kapatid.
ngayong araw na ito. Catch the fresh mercy of God. Mula unahan hanggang sa likuran, I want you to catch this fresh mercy. Saluhin mo, kapatid, yung mercy na ito ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Oh Lord, may pinapagaling si Lord. May pinaghihilom na sugat ang ating Panginoon ngayong araw na ito. May inililigtas si Lord, may isinasalpa ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Oh, hallelujah. Come on, just talk to God right now. Just declare something right now. I-receive mo yung mercy ni Lord. I-receive mo yung mercy ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Oh, Jesus. Receive the mercy of the Lord right now. Receive it, receive it. May nire-renew si Lord ngayong araw na ito. May nire-restore si Lord. May hinihil ang ating Panginoon ngayong araw na ito. May pinagpapala ang Panginoon. Bagong blessing. Fresh na pagpapala. Fresh vision right now. In the name of Jesus. May pinapalakas si Lord na nanghihina ngayong araw na ito. May binibigyan si Lord ng kapayapaan. Bakit may kapayapaan ako? Not because of you, but because of the mercy of the Lord. Bakit nakakaramdam ka ng kapayapaan? Bakit nakakaramdam ka ng pag-asa ngayong araw na ito? Again, naisulat ang Book of Jeremiah, etong Book of Lamentation na ito, naisulat ni Jeremiah. Hindi sa panahon ng celebration, kundi sa panahon ng matinding catastrophe, matinding pagkawasak, matinding problema. Poetic literature siya, pero bridge siya papuntang wisdom. Why? Hindi magiging prison ng 2025 mo. Ito ay magiging lesson. Hindi ito magiging kulungan, ito ay magiging paaralan. At sapat na wisdom ang ibibigay sa iyo ni Lord pagpasok mo ng 2026. Kasi papasok ka ng 2026 sa panibagong mercy ni Lord sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Salamat po sa faithfulness, Lord. Gumewang-gewang na ang buhay, hindi gigewang-gewang ang mercy mo, Lord. Magbago ang lahat, pero hindi magbabago ang aming Diyos. Salamat po, Panginoon, kaya nga marapat lamang, Lord, na simula sa araw na ito, lagi naming panghawakan ng iyong pangako. Lagi naming panghawakan kung sino ka at hindi kung sino lang kami. Lagi naming kapitan, Panginoon, hindi, Panginoon, yung buhay namin na pabago-bago. Kakapitan namin, Lord, yung pangako mo, Lord, na hindi nagbabago kahit kailan. Salamat, hindi lamang sa faithfulness, kundi salamat sa great na faithfulness mo, Lord. Salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas naming pasasalamat, papuri, pagsamba at pagdakila. Dahil ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, Amen. Come on, mas malakas na palakpak para kay Lord ngayong araw na ito. Come on, purihin mo si Lord ngayong araw na ito. Receive the fresh mercy of the Lord for your life right now. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Sige po, pwede na tayong umupo at pakingitian po muna yung katabi mo at sabay-sabay tayo na naka-experience ng mercy and faithfulness ng Lord. Alam niyo po, right now I know that this is the last Sunday of the month at the same time of the year. And naniniwala ako that the Lord has been faithful to all of us. Amen po ba doon? Ayan, so
lagi po nating sinasabi when it talks about giving, minsan memorize na nga po natin yung Malakay chapter 3 verse 10, di ba? Na kung saan it is a reminder to all of us na ibigay natin yung 10% ng ating tithes, di ba? Or yung tithes natin sa ating Panginoon. Pero right now, I just want to emphasize all of us about the offering as well. Kasi yung tithes, na natin yan matik na yan. Okay, sige, alam ko, I will give my 10%, allowance ko man yan, baon, sweldo, kinita man yan. I'm going to give it faithfully to our Lord. But also, it is also a reminder sa atin to give our tithes and offering. So right now po, as we return our tithes and give our offering to the Lord. So let me remind you of this verse. Sabi po in Deuteronomy, sabi po dito, go to the place where the Lord chooses to be worshipped. And that is today. And this is the place where we worship our God. And sabi dito, and celebrate the harvest festival in honor of the Lord your God. Bring Him an offering as large as you can afford. Sabi doon, bring Him. Ibig sabihin po is dapat pinaghahandaan lang natin, hindi lang po yung tithes natin, kundi pinaghahandaan din natin yung offering natin. And when it talks about offering also, sabi po dito sa part natin, as large as you can afford, depending on how big a harvest He has given you. And in verse 17, sabi doon, the bigger the harvest the Lord gives you, the bigger your gift should be. So, ibig sabihin pala, I can sense in my spirit right now na kung saan aalis tayo ng 2025 pero magbibigay ka sa Lord at the same time, tataniman natin yung 2026 natin. Amen po ba doon? Can I hear an amen po? So right now, I want to encourage and to challenge everyone na kung saan naniniwala ako humarvest ka ng 2025. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin, hindi nag-failed ang Lord to provide for us. And right now, I do believe, yes, we are going to return our tithes to the Lord, but also, we are going to give to the Lord our offering according to the harvest that the Lord has give to us. Sino dito ready ka doon? So right now, meron po diyang envelope sa ating mga upuan. And right now, bago ka maglagay ng iyong tithes and offering, I just want you to remember paano ako pinag-harvest ng Lord this year. Paano niya ako pinagpala. Ilang answered prayer ang binigay sa akin ng Panginoon. And right now, church, I want to challenge everyone, sabay-sabay nating tataniman yung 2026 natin. That indeed, it is a happy new year. That indeed, it is a prosperous new year. Amen po ba doon? So right now po, ayan sa envelope po ninyo, kindly write po your complete name, yung amount po ng tithes, ng offerings natin. Ayan, so and kung gusto po natin to bless our pastor, you can also add there the love gift po. So naniniwala po ako that the Lord is not finished with us yet. So right now po, let's pray. Father in heaven, thank you God for this 2025. Thank you, God, for the harvest. Thank you, God, for the answered prayers. Thank you, God, for the breakthroughs. And Lord, right now, God, I speak, God, blessing sa lahat ng anak mo na magbibigay ngayon faithfully and cheerfully, Lord, in the name of Jesus. Lord, sabay-sabay kaming tataniman namin yung 2026 namin. And Lord, I declare, God, more breakthroughs, more testimonies, favor, Lord God, expansion of business sa lahat ng may business dito in the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa pagiging faithful mo sa amin. Salamat, Lord God, sa pagpo-provide mo para sa amin. And Lord, right now, buong puso, God, masaya ang bawat isa, God, na magbibigay sa iyo. Lord, right now, God, sa lahat, God, ng magbibigay, God, I speak, Lord God, na kung saan patuloy mo sila, God, pagpapalain, they will become a blessing also, God, to other people, to the church, to the body of Christ, Lord God, in the name of Jesus. And the people will know that we are blessed kasi kita sa amin dahil ito, God, ay bunga, God, ng pananampalataya at pagtatapat namin sa iyo. Salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. We can now give to our God.
Amen. Indeed, it's gonna be an exciting 2026 po sa ating lahat. Sino dito ina-anticipate mo na yan? Nire-receive mo na yan? Magiging exciting po ang 2026 kasi kasama mo pa rin ang Panginoon. Amen po. At exciting po ang 2026. Tina mo, wala pa nga yung taon na yon. Meron na tayo agad nakahanda na gagawin po natin. It's gonna be a different kind of relationship na ating po masasaksihan. So, meron na pong date. I-ready mo na yan. That's last Saturday of February. At dalangin ko, bigay mo na to sa'yo, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Kahit sa kaaway mo, bigay mo na yan. So, yung mga details po niya, malalaman niyo po sa ating pong social media accounts. Just continue to follow our social media accounts and even po, para po tayo ay patuloy na updated po. Kung first time yung katabi mo o first time mong nakatabi, pwede bang ngitian mo siya at sabihin mo sa kanyang, God bless you. Ayan, di ba? Para lalabas tayo ng lugar na to, malinaw sa'yo, you are blessed by the Lord. At yung declaration ng taong yan, ino-honor ng Panginoon yan sa araw na ito. Sino po dito, excited kang magbagong taon? Dahil alam mo na may gagawin na naman si Lord. Amen po ba? May mga answered prayers ka na naman. May mga miracles na naman na mangyayari po sa atin. Mag-iingat lamang po tayo sa pagpasok ng bagong taon na ito. Sabi mo, remind mo yung katabi mo, huwag ka na magpaputok. Okay. Hayaan mo nang maging maingay ang iba. Okay. Ano na lang, sound na lang, worship. Ganon. Okay. Para mas safe po tayo sa bagong taon. At dalayan ko rin na patuloy po tayong i-prosper ng Panginoon. Sino dito nire-receive mo yan? Lord, 2026 will be a prosperous new year for me. Amen. God will bless us more. Hindi tayo nagdi-declare kasi lang hype lang natin itong bagay na ito. Pero dinideclare natin yan kasi alam natin mayaman yung Diyos na meron po tayo. Tayo po ay tatayo in the grace of God. And since this is the last Sunday of 2025, sabi mo sa katabi mo, see you next year. See you next year, okay? And that will be next Sunday. Mag-invite po tayo ng ating mga mahal sa buhay. Kala mo naman, napakalayo ng next year, no? Mag-invite po tayo ng mga kaibigan po natin para din po sila, yung blessing na nare-receive mo kay Lord, sila din, marireceive din po nila yon. And alam niyo po, kahit mga bata, alam nila to, sharing is caring. Kung nagki-care ka talaga sa taong yan, why not i-share natin po ang Panginoon sa kanila po. Invite them, yung online natin, meron po tayo niyan. Tuwing gabi po, meron tayo niyan. Pag nare-receive mo yan, nakikita mo, naka-online na tayo. Send mo yung mga link na yon sa iyong mga kaibigan, mahal sa buhay. Para bago matapos ang 2025, napakasayang regalo sa sarili niya o sa buhay niya, yung makilala niya yung Diyos na nagbabago ng buhay. Once again, can we close our eyes? At kung malinaw sa'yo, you have been blessed by the Lord for this whole year. Meron dito, tinawid ka lang talaga ni Lord. This may be a year na kung saan surviving mode ka lagi, pero naranasan mo yung katapatan ng Diyos. He exceeded your expectations. Ginawa ng Panginoon yung mga bagay na hindi mo akalaing magagawa at mangyayari sa buhay mo. I believe this is the right time to thank the Lord for everything that He has done. Pasalamatan po natin ng Panginoon. Can we just open our mouth and just thank the Lord for everything that He has done sa ating pong buhay. Thank the Lord for His grace, for His blessings. Pasalamatan mo ang Panginoon sa faithfulness niya kahit na mga panahong hindi ka tapat sa Kanya. Pasalamatan mo yung Panginoon kung malinaw sa'yo, pinagaling ka niya. Binigyan ka niya ng kakayahan para makabangon. Binigyan ka niya ng kakayahan para kumita. Iningatan niya yung katawan mo. Iningatan niya yung pamilya mo. Yung mga panahon na dapat patapos na yung buhay, in-extend ng Panginoon. Nag-kick in yung mercy ng Panginoon. When we just take this time to just thank the Lord, to just utter words of gratitude to our God because He deserves it. Hindi natin nahayaan na ang mga bato or puno ang magpapasalamat sa Diyos. Ikaw na merong bibig, merong hininga, na merong buhay, ikaw
bibig mo, sa bibig mo, sa puso mo manggagaling yung pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Panginoon, wala po kaming ibang masabi kundi maraming salamat po. Magaling ka po sa buhay namin. Indeed, God, your faithfulness, Lord, hindi po nagmaliw. Hindi gumewang at kahit kailan, Lord, hindi nag-fail. Thank you for loving us supernaturally, loving us unconditionally, God. Sa panahon, Lord, na kahit kami, Lord, hindi na namin inaasahan yung sarili namin kasi sumuko na kami. You're there, the last man standing with us, saying to us, it's not yet the end. I'm just starting something new. Thank you, God, sa mga redirection sa taong ito, God. Akala namin yun na, pero you redirected us to something greater. Thank you, Lord. Thank you, God, sa mga struggles na amin pong napagtagumpayan. Thank you, Lord, sa mga battles na umiyak man kami at nasaktan. Pero Lord, ngayon ay nakatayo kami at nagpapasalamat. Kasi ang galing-galing mo po. Salamat, Lord, sa mga victories. Salamat, God, sa napakaraming testimonies. Hindi na po namin minsan mabilang pa yung araw-araw na nagbibigay ka ng mga panibagong biyaya, Lord, sa amin. Lord, salamat sa mga nabuksan na business. Salamat, Lord, sa tiwala na binigay mo sa taong to kahit nung panahon na wala na pong nagtitiwala sa Kanya. Tinignan mo siya differently, God. At salamat po. Lord, sa panahon na lugmok siya at tila baga wala ng kamay na aabot sa Kanya. Lord, salamat. Kasi kamay mo yung umabot at nag-ahon sa Kanya. Salamat, Lord, sa mga panahon na hindi naman namin naiintindihan yung kilos mo. Pero nagkaroon kami ng pusong sumunod lang. At sa pagsunod namin, Lord, naranasan namin yung pagpapala. Salamat po. Salamat, God, every Sunday na kahit may battle, nakakapunta kami rito at nakakapagpuri. Hindi nagiging madali yung every Sunday namin, Lord. Minsan may komosyon sa bahay, minsan may emergency, minsan walang pamasahe. Pero Lord, salamat kasi napaka-gracious mo. Hindi mo hinahayaan, Panginoon, na hindi kami makarinig ng iyong salita at hindi kami makapagpuri. Lord, lalabas kami ng lugar na ito. Punong-puno po kami ng pagpapasalamat, God. And may you be honored. May you, God, may you dwell in the gratitude and praises of your people, Lord. Marami pong salamat. And once again, Lord, lalabas kami ng lugar na ito. Hindi puno, kundi nag-uumapaw ng pagpapala, Lord, na nanggagaling sa'yo. And I pray, God, that you continue to use each and every one, Lord, as a channel of blessing in this coming new year, God. May we continue to anticipate, Lord God, yung mga gagawin mo pa po sa aming pong buhay, because we know, God, if you permit us to go to 2026, ibig sabihin, Lord, isusustain mo kami ulit, sasamahan mo kami ulit, oh God. Kaya, Panginoon, we have this confidence that is coming from you to face the new year with joy, with peace, with love, with hope. Dahil ikaw po yun, Lord, lahat sa amin. Once again, for the last Sunday of this year, can you just raise your hand and receive these words of the Lord from the book of Numbers? And I want to tell you this. Today, you're not just gonna receive it for today. Pero when you say, I receive, i-receive mo to thinking of the new year that is coming. Thinking sa panibagong taon na haharapin mo. Itong declaration na to, mangyayari pa rin sa buhay mo this 2026. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace.
Father, we receive all these things. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Happy New Year, everyone, and see you next year. God bless you all. Glory to the King.